Kompleto yan. Gaya na napag-usapan natin dahil ginawa mo yung trabaho mo. Nang magpapaalam na si Bingo kay Caroline na giniit ng binata na madami pa siyang nakabinbin na trabaho, ay agad namang inabot ng dalaga yung sobre na pinabibigay ng papa niya bilang pasasalamat nila kay Bingo. Sakto namang lumabas si Cindy kaya nakita niyang nag-uusap ang dalawa na hawak-hawak na ni Bingo yung sobre at tinitignan niya yung laman na napakalaking halaga ang inabot ni Caroline na agad namang umalma ang binata pero pinaliwanag naman ng dalaga na malaki ang naitulong niya sa pamilya nila at binabalik lang nila sa kanya. Agad namang inabot ni Bingo yung sobre at sinabing hindi niya yun matatanggap na masaya na siyang nakatulong siya sa kanila na hindi kailangang mag-alala ni Caroline na maging masaya lang sila. Naalala naman ni Cindy ang araw na patago silang nagkita ni Annie na inabot niya yung 200,000 bilang kabayaran dahil ginawa niya yung trabahong pinapagawa niya sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangang magpakalayo-layo ni Annie at iniwan niya si Bingo dahil sa isang bagay na tinatago nila Cindy at Gina. Hindi alam ni Bingo na yung 200,000 na iniwan sa kanya ng nanay niya ay galing mismo kay Cindy na yun din ang ginamit niyang pinangtubos kay Caroline mula sa mga kidnappers na galing din sa pamilya Chu at binayaran ni Wilson kay Bingo. Takot ang nararamdaman nila Cindy at Gina mula nang malaman nilang si Annie ang ina ng binata. Dahil mapilit naman si Caroline na tanggapin ni Bingo yung bayad nila, ay sinaad ng binata na kailangan na lang niyang sumama sa kanya. Nalalabas ulit sila ni Caroline at ang dalaga ang sagot para quits na silang dalawa na agad namang pumayag si Caroline. Nagulat naman si Bingo nang sa peryahan siya dinala ni Caroline na sumakay ito sa biking na halatang enjoy na enjoy ang dalaga na paulit-ulit pa itong sumasakay na pinapanood lang siya ni Bingo na masayang masaya naman ng binata dahil nakikita niya kung papaano nagagaanan ang loob ng dalaga dahil sa mga problemang hinaharap ng mga pamilya nila. Habang galit naman si Gina dahil nakalabas na ng kulungan si Bettina na malapit na sanang matupad ang plano niya dahil disqualified na sana si Bettina sa mga pagpipilian na maging chairman ng GLC kung tuluyan na siyang makukulong. Inamin ni Carlo na siya ang nagpadala ng picture kay Charleston na humingi agad siya ng tawad dahil alam niyang hindi yun magugustuhan ni Gina. Sinumbat ng mama niya na ginagawa niya lahat para sa kanya dahil gusto niyang si Carlo ang tagapagmana ng GLC. Giniit naman ng binata na kapatid pa rin niya si Bettina na sinumbat naman ni Gina na half-sister lang niya na sigurado siya kung sa kanya nangyari yung bagay na yun ay walang pakialam sila Cindy sa kanya. Dahil dito ay binalibag ni Carlo yung baso ng wine na hawak niya na nagawa niyang hawakan ang mga braso ng mama niya, sabay sinabi niyang kapatid pa rin niya si Bettina at kung magiging CEO man siya ng GLC ay dahil competent siya. Na halatang galit ng binata na umalma si Gina dahil nasasaktan na siya at binitawan siya ni Carlo ng matauhan nito, sabay sinabi ng mama niya na yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang naghahunting sila ni Charleston dahil mas natitrigger ang kalagayan ni Carlo. Anong sakit ng binata na nagagawa niyang manakit kapag nanginginig ang mga kamay niya? Na ito kaya ang isang dahilan sa krimen ng nakaraan na pilit tinatago nila Cindy at Gina dahil involved sila Charleston at Carlo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.